Halos kalahati raw ng mga lolo't lola ang wala ng natural na ngipin ayon sa isang pag-aaral. Kaya sa Maynila, may palibreng pustiso sa mga senior para matulungan silang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Mary Mon Reyes. Marami sa ating mga Pinoy ang mahilig sa mga malulutong na pagkain na sinasabayan pa ng soft drinks. Kaya naman ang ending, ang ilan, sira-sira ang ngipin. Sa katunayan, 4 kada 10 senior citizens sa bansa ay wala ng natural na ngipin ayon sa isang pag-aaral. Bagsak ang oral health ng mga senior. On average, 9 na ngipin na lang daw ang natitira pagtanda habang karamihan ay bungal na. Isang bahagi lang sila sa datos ng Department of Health noong taon 2021 na pinapakitang 92.4% ng mga Pilipino ang may sira ang ngipin at 78% may sakit sa bagang, bata man o matanda. Kaya kasabay din ng Senior Citizen Month, ang mga dentista ng Manila Health Department kasama ang Office of Senior Citizen Affairs nagkabit ng libreng pustiso para sa higit 200 senior sa Maynila. Smile is a universal action. Even without saying a word, a person seeing you will see you a happy person. Ang mahal kasi ng pustiso eh. Pinakamurang pustiso yata makukuha mo sa merkado, 10,000. Alam mo naman senior, limited na rin yung resources nila. Aprobado ito ng mga senior tulad ni Tatay Joseph. Pahirapan daw kasi maka-afford ng pustiso sa panahon ngayon na umaabot sa 15,000 pataas ang presyo. Kasi mahal pa yung proseso. Maganda pa magandang namin. Layo ng MHD na ipagpatuloy ang programang ito para sa maayos na pamumuhay ng mga nakatatanda. Kapag nakaligtaan kasi ang oral health, pangit ang dulot nito, hindi lang sa aspetong pisikal, kundi maging sa pamumuhay mismo ng tao. Yung sa nutrition din nila, kasi kung maganda ang pagnguya nila at pagkain nila, so magkakaroon sila ng magandang kalusugan. Mababalik natin ang kanilang confidence sa kanilang mga sarili. Pagsasalita, no? Minsan kasi kung wala tayong pustiso, nagiging bulol or hindi maganda ang pagbigkas natin. Opo, hindi porket senior citizen na tayo, pinababayaan na natin yung ngipin natin. Pinalawig na rin ng PhilHealth ang sakop nito sa oral health services. Kasama na ang pagpapalinis, fluoride varnish application, mouth examination, at pagbisita sa dentista ng 2 beses sa isang taon. Paalala rin ng Office of Senior Citizen Affairs, ang kalusugan at kasiyahan ng mga nakatatanda nakaangkla pa rin sa pamilya at tahanan. Tayong mga bilang apo sa ating mga pamilya, may it be a reminder na tayo ay magbigay ng patuloy na pangangalaga po para sa ating mga senior citizens. Sabi nga nila, every tooth in a man's head is more valuable than a diamond. Kaya hanggang sa pagtanda, mga ngipin ay dapat may alaga. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Usapan pa natin ang oral care ng mga Pinoy kasama si Mobile Journal Mary Mon Reyes. Mary Mon, 92% ng mga Pinoy kamo ay may sirang ngipin. Bakit daw ganyan karami ang may sira? Pops J, lifestyle din yan. Pwedeng lifestyle, habits, kung ano yung kinalakihan mo. Yung iba kasi hindi nakakagawian yung pagtututbrush 2-3 times a day, hindi nga nangagawa. Yung iba, sobra sa kain, sobra sa matamis. Yung iba sa mga bisyo nila. So, maraming factors, Pops J, kaya sa ganun. Kaya even ang mga bata, hindi sila ligtas na pwedeng magkasira agad ang mga ngipin nila hanggang pagtanda, Pops J. So yun, eating habits din siguro. Kasama rin yun. Okay, yung nakausap mong si Tatay Joseph, paano raw ba naubos ang kanyang ngipin? Pops J, medyo hindi nila pinaunlakan yung pinakadetalye tungkol dito. Pero ang malinaw sa kanila, yung buhay nila, hindi naman yun sobrang magarbo, hindi na naman sobrang mahirap. Pero pagdating talaga sa mga gastusin mura kasi... lang ang sipilyo at toothpaste. Oo, yung na hanggang dun muna. Pero yung pag-access nga raw, Pops, sa mga dental services, lalo na ng pustiso, na kailangan ng case kasi niya. may check-up yan regularly. Yes, diba? and inaabot 10,000-15,000 up-down. So medyo may kamahalan talaga siya, Pops. Kaya binubunot talaga nila kung saan nila ilalabas yung budget sa pamilya. Ano ba yan, Mary Mon? Pati pustiso ngayon, luxury na. Ay, talaga, Pops J. Okay, yung programa sa Maynila na libreng pustiso para sa mga senior na Manileño lang ba yan? Oo, Pops J. So far ngayon. Pero tinitignan kasi nila, for the Manila Health Department, may next batch pa yan ngayong September and October. Pero syempre, nais din nila na mapalawak pa raw yung ganitong effort, yung initiative na even yung ibang mga LGU rin daw para hindi matanggal din yung stigma na pag tumanda ka na makakaligtaan mo yung oral health mo. So, ngayon, 200 mahigit
Target pa nila, doblehin o triplehin pa yon sa mga susunod sa mga Manilenyo, Pops J. Ngayon, ano raw ba ang dapat gawin para maiwasan ang sira-sirang ngipin? Iwasan yung hindi mo siya bibigyan ng oras at alaga talaga, Pops J. Kahit yung simpleng pagtutoothbrush, pagde-dental floss, pinaka-crucial na daw yun, Pops J. Kasi once na magawa mo yan, kailangan mo na lang daw magpa-check up. Siyempre, kung may issue pang kailangan na asikasuhin sa ngipin mo. And healthy lifestyle din talaga, Pops J. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal. Merrimon Reyes.